Hi guys, welcome back to my channel. So it's been 3 months guys, the last time I posted videos. So dahil medyo limited din yung ano natin, nabang tawag nito yung budget natin. So ipapakita ko na lang guys, bali ito yung mga compilation dun sa mga places that I've ever been so far. At saka isa talaga, mga the best din talaga ito guys. So here's one, number one is ito yung Cebu. So, as we all know, ang Cebu is one of the best places na talagang dinadayo ng karamihan, especially foreigners, even local tourists guys, ang daming pumupunta dito kasi sobrang ganda din talaga. So, ayan, sobrang tuwa ako. It was taken last 2017, I think. Tapos, ito guys, sobrang natuwa ako every time I saw my video na sobrang ganda talaga. Tapos, as far as I know guys, itong mga lugar na napuntahan ko is sobrang ganda na. So, ito guys, ito yung top of Cebu. So, kung makikita mo guys, kung nanonood kayo ng mga videos about travel, isa to sa mga pinupuntahan talaga guys. At saka napanood ko, sobrang develop na talaga itong lugar, itong top Cebu. So, bali nasa, masasabi mong top of Cebu kasi nasa tuktok talaga siya guys. Sobrang ganda ng view. Overview ay naman kita mo yung kabuuan ng Cebu. So, ang ganda guys, sobra. Tapos, ito yung mga isa din to sa pinapuntahan ko guys is yung Sirao Garden. Isa din yun sa mga maipagmalaki ng mga Cebuano. Talaga ang ganda. Guys, parang not sure kung ilang yung square meter, I mean kilometers, yung hectares, yung lugar na yun na talagang more on flowers talaga ang nandoon. So since dahil sinabi nilang Sirao Garden, it's more on talaga flower garden. So yun. So, ayun guys, dahil usually naman kasi pupunta tayo sa isang lugar, gusto natin ng souvenir or remembrance na magkikita. So, more on picture, taking videos from that place. So, para guys, ma-share din natin dun sa mga nagnanais mag-travel, especially guys, nowadays na talagang ang dami na rin talagang nainganyo na mag-travel ng iba't ibang lugar dahil sa social media, nakikita. So, tayo, yung mga taong may mga interest ng gano'n. So, parang we tried our best na to save money para lang makagala, di ba? So, magastos siya guys actually kasi yung mga pinupunta mo talaga, it cost money talaga. So, hindi basta-basta na lang ganun gumala. Aside from that, so, ayun, yung time din talaga kailangan mong spend para pumunta doon. Tapos, enjoy the view talaga, enjoy every moment. Tapos, ayan. So, next guys is yung Batanes. So, ito yung one of the best talaga guys na napuntahan ko. Grabe, kakaiba yung talaga yung lugar ng Batanes. Sobrang, as we all know na ang Batanes is parang separate na siya ng Pilipinas. But then, sakop pa rin siya ng Philippines. But yung island kasi guys, hindi talaga siya connected ng Pilipinas. As in, separate talaga siya. So, it was my guys, it was really my dream na mapuntahan to. Tsaka until now na ko pa rin, na imagine ko pa rin yung parang satisfaction ko talaga na yung achievement ko para sa sarili ko na talagang napuntahan siya. So ito yung first na stop namin guys, yung maganda nilang doon, a church. Hindi ko matandaan kung anong lugar na to. Tapos, ang alam din natin guys, alam naman natin na ang view talaga pinupuntahan doon sa Batanes. Aside from that, is yung lugar nila is more on parang malayo sila sa guys, parang malayo sila sa pollution, malayo sila sa parang kabihasnan or we may call it kabihasnan kasi parang hindi pa sila ganun ka-develop but still yung nila is yung culture nila sobrang intact. So nung during that time guys na may may tour guide kasi it happens na yung travel namin yun is parang I took package, so parang all in na siya lahat from van to airport, sunduin ka nila hanggang dadahin ka na doon sa parang homestay nila kasi they don't have hotel guys. So yun, they call it homestay kasi personally guys talagang na witness ko na talagang wala silang mga Jollibee, walang McDonald's, as in wala talaga, sobrang sila parang behind, hindi man nating masabing behind pero in terms of parang progressive o mga ganong business guys, wala silang ganon. So ang talaga guys, parang reason talaga na pinupuntahan talaga doon parang malayo ka sa parang sabi nga nila kung gusto mo kung gusto ayaw mo ng parang gusto mo mag-unwind away from the cities, you better take go to Batanes kasi talagang isa to sa mga recommended place talagang pinupuntahan talaga ng maraming tao kasi nga parang
ang hirap ng internet nila doon guys, parang hindi, unlike pag nasa cities, parang di ba access sa lahat, pero sila yung view, malayo sila sa ano, malayo sila parang sa crime nila. Parang na-mention ng tour guide namin before na ang crime rate nila doon guys sobrang baba, parang tatlo lang yata nakakulong sa ano sa lugar nila. So ito yung ano guys, ito yung lugar guys na ano, Rolling Hills. Allocated siya guys sa ano, sa Basco lang mismo. So parang from the main ano talaga Basco proper, it takes ano parang ilang minutes bago mo marating yun, pero within the area pa rin siya. So ayan yung lighthouse, ayun yung lighthouse, nakita mo lahat. Tapos sa baba niyan guys, as far as so ito guys naman, ito yung ano, ang parang ano daw, another island, yung Pagdang na parang stay of it, para titigil na parang lahat sa basket. Basket is ano, is siya yung parang pinag-isip ko. So, lalo ko yung alam mo, take guys, ano siya, parang may ano, schedule. So, basta-basta anytime ko pupunta doon. Parang once a day lang yung schedule. So, from morning, tapos babalik laban ng hapon. Ito na guys, sa ano to, sa Sabtang, ayun, Pundasyon Pasitas, ayan. So, ayan, papunta na kami doon sa boat na yan. Tapos, ayan yung ano, sa malayo guys, ano, tanaw yung ano, lighthouse dun sa kabilang island. Tapos, ayan yung ano, ayun yung lugar na sobrang ganda ng view, nakala mo na sa New Zealand. Yung ano, yung forma, tapos yung mga, ang nagpapaganda kasi niya guys, yung ano, yung, 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 yung forma na, tsaka yung mga damo, hindi siya mahabang damo kasi nga, ano, kinakain ng baka. So, yun ang nagpapaganda sa kanya, parang ano siya, para siyang Bermuda na gano'n. So, ayun yung mga ano yung mga view, talagang, ano, alam mo na natin na more on ano tayo, picture, videos. So, ayan. Sobrang saya guys, sobrang ibang feeling ganitong accomplishment or achievement mo para sa sarili. So, ayan, sobrang ganda talaga ng mga view. Ayan, so, sobrang enjoy ako kahit medyo mahal, medyo pricey, pero sulit, grabe. Ano yun, ayun yung ano yun, yung ano pa tawag doon, honesty store na parang allowed ang lahat na kumuha na doon as long as mag-paid ka kasi lahat naman doon honest. So, ayan yung 100 years na bahay. So, ayan yung kinainan namin. Tapos, ayan yung village na ano, ayan yung island na pupunta kami doon sa isang village na parang maghahabi sila ng mga tela. So, parang pinapunta kami, parang isa sa mga itinerary namin na kailangan puntahan at makita namin kung paano nila ginawa. So, that's all for Batanes, guys. Thank you. And another one is papunta kami na, ano ba to? Windmill, Rizal. Actually, ako lang kasi solo. Dito sa Manila, guys, more on ano ako, solo ride ako. So, ayan yung isa sa mga magaganda kong puntahan, yung Windmill, since malayo tayo sa Ilocos. So, ito dahil malapit lang naman, siguro mga more than 3 hours lang yata yung biyahe ko since magkakita ko ng so, ayan. So, kung mapansin mo guys, sobrang ganda ng view as in, sobrang nakaka-amaze. Nasa ano siya guys, ay makikita mo Pililya, no? Pililya, ano bang tawag ito? Pililya Rizal. So, part pa rin siya ng Calabarzon kasi nga, ayan, so kita mo yung ano niya. Ayan, ayun mismo yung Pililya. So, ayan, papunta. Ayan yung view. Kita mo yung tanaw mo yung ano, view ng ano, ng Kamaynilaan. So, dito guys, sa Pililya, ano siya, open sa lahat. So, wala siyang entrance fee. So, observe lang yung cleanliness kasi nga, ano, yun, kung pansin mo, sobrang linis ng area. Kasi meron lang parang ano doon na, parang meron silang trash bin area. So, bawal ang littering or kung ano man yung mga kalat. So, ayun yung area guys. So, sino pa namang hindi mangha sa ganitong ganda. Sobra ng ganda talaga. So, na-compare ko siya guys sa ano, sa Ilocos kasi nakarating na rin ako doon. Ano, ang ganda kasi dito sa Pililya parang ilan lang 'yon. Unlike doon sa Ilocos talagang sobrang dami. So, ayan. At saka itong ano na to guys, meron siya nasa ano bundok siya. Unlike yung Ilocos naman, meron sila sa tabing dagat. So, yun yung pagkakaiba nila. So, ayan, Pililya. So, ayun lang naman most of the time guys, yung reason ko is bakit pumunta sa ilang lugar para makita ko personally
yung itsura, tapos, ayun, syempre, as evidence, you need to take pictures and videos para ma-share mo sa iba, at parang, di ba, ganyo kung paano pupunta doon. For me, guys, madali lang kasi nga nagmumotor ako. So, parang anywhere, strike anywhere ako kasi nga nakamotor lang. Pero lately kasi medyo limited ano ba nito, sa budget. So, stay put muna tayo. So, ayun yung kabuuan niya. Ito naman is malapit lang din sa windmill, pero part pa rin siya ng windmill, pero may konting distansya. So, may mga views din sila, ay may mga ano din sila, actually yun pa rin yun. So, dahil malalaki guys, yung windmill na yan, tower na yan, kita pa rin kahit malayo yung mga ibang na siya. Ibang destination na yan dyan, windscape. So, ayan. Ayun yung mga view nila, ang gaganda. So, kita mo pag dyan ka naman sa area na rin, meron silang view deck na mga aakit ka sa taas para makita mo sa buong tower ng windmill. So, ayan yung ganda niya. So, ayan. Sobrang ganda ng view niya. Sobrang relaxing. Tapos, meron din silang food, parang pagkain na if you want to, buy something. So, meron silang area ka na. So, actually, it's for the guests talaga, guys. It's for parang tourist spot din talaga siya. And then, syempre, nagtanong ako, meron pa rin na parang ilalagay ng mga more staff pa na ilalagay nila para mas mahikay sila ng more guests din sa area nila yan. So, ayun yung nila na i-offer nila. Ayan. So, ito naman guys, another one is yung Sonia's Garden. Located siya sa guys, Cavite. So, siya, malapit lang siya sa Tagaytay. So, ayan yung ganda. So, expected mo pag garden, flowers or plant. So far, ayan yung nakikita mo, flower garden siya. Same lang with dun sa Cebu na more on, siya, flowers. So, ayan guys, sobrang nakaka-amaze, sobrang relaxing area. So, kung mahilig kayo sa mga flowers, at saka ang alam ko, ang entrance dito is mura lang. Parang 150 something. So, very affordable guys kung lakotsera kayo sa yakang-yaka sa budget kung lakotsera. Tapos, ayan, na lang naman yan, more on flowers din lang talaga yung nai-offer nila. But then, meron silang guys, what do you parang, meron silang dun, parang areas for events. Like, pag meron kayong mga, birthday, mga ganun, meron silang ganun na events place. So, makikita mo yung mga instruction dyan, guys, na alam mo yung ni-restrict talaga yung tao na pick up siya. Kasi nga, talaga pinipreserve nila. At saka later on, guys, na rin na, nalaman ko dun sa isa sa mga nagkwento na, pala, ang may-ari nito is parang Sonia's, kaya pinangalan sa kanya kasi nga, mahilig siya sa flowers, at siya ang ginawa niya, parang nasa, within the area rin siya nakatira. So, yung mga makikita mo guys na mamaya ng mga bahay, nandyan lang siya nakatira. Private. Parang private siya kasi nga, di ba nagbabayad ka. So, parang naging kahiligan na niya, dinevelop na, pinarami niya hanggang inopen niya sa lahat na kung sino man yung, parang anyone can go there and pay. As long as na lang, observe na yun, yung mga nila, mga restriction nila na bawal pumitas, ganun. Ayan yung bahay ng may-ari. So, nandyan lang siya, tapos, dun sa later part ng gala kong yan, parang nakita ko siya personal talaga na may edad na rin. So, ayun. Ayun lang yung naging kahiligan niya sa buhay niya, yung more on magtanim ng flowers. But then, meron siyang marami siyang mga guys, mga employees na to take care of their plants. Yeah, tsaka para ma-maintain kasi nga, di basta-basta sobrang mamahal ng mga plants niya, at saka syempre maintenance noon, yung pag-aalaga, ang hirap kumbaga, kung solo mo lang, so it doesn't work at all kung mag-isa ka lang. So, ayan guys, sobrang ganda. Tapos, meron silang mga yun, kung napapansin mo, may mga instruction, kung anong klase mga flowers, kung ng mga flowers na yun, kinds of flowers. Tapos, ayan. So, siya guys, sobrang madali lang siyang puntahan kasi parang malapit lang siya sa Tagaytay. Tapos, may mga instruction along highway. May makikita ka ng mga signboard kung paano papunta doon. Tsaka, magtanong ka lang, kilala na rin yung lugar na yung Sonia's Garden. So, hindi yun. Kumbaga, hindi siya mahirap hanapin kasi parang mga 10 minutes siguro away from highway talaga makikita mo siya kaagad. So, very accessible kung gusto mo. Kasi parang, anong nangyari, it was not a plan.
at all. So, parang napadaan lang ako tapos na-curious ako. Kaya ako pumunta. So, since parang may pinunta ko sa ibang lugar tapos napadaan ako, ayun, pinuntahan ko na rin. Sobrang satisfied ako dun sa nakita ko. Kasi ang ganda ng mga view, ang ganda ng layout nila, ang ganda ng design dun sa project, parang ano nila, yung area na yun. And then, another one is, I'm going to, parang, to somewhere in Cavite pa din. So, ito yung, sa Yuki's Garden. Bandang, siya, guys, parang, Amadeo. So, ayan. Ayan naman yung area na Yuki's Garden. Parang, actually, parang it was mixed. May garden sila, meron silang animals, meron silang mga pananim, mga pichay, mga ganun sila. But then, yung mga nila guys, animals, more on yung mga imported. Pero hindi lahat ng klase ng animals makikita mo sa area. So, kagaya ng ibang klaseng aso, ayan, pichay. Parang, ayan. Tapos, meron din silang ganyan. Parang mga, ano ba tawag nito? Yun, yung mga ganyang boda. Meron silang mga ganyang, ano ba tawag nito? Antique. Mga porcelain. Ayan. Tapos, ayun lang, parang free kang gumala since nagbayad ka naman tapos merong someone na mag-assist sa'yo para parang i-explain sa'yo lahat. Although hindi naman na-explain lahat, pero more on kung ano lang yung pwede nilang parang andyan sila para i-assist ka talaga. Tapos kung pansin mo guys, yung lugar hindi siya pinay talaga sa mga lugar na ang ganda talaga din ng lugar. Medyo looban siya. Ayan, ayun, sobrang ganda. Tapos, ano lang, kailangan mo din talaga ng service papasok doon kasi wala silang parang, parang more on private kasi yung mga pumupunta dyan. Not unless mag-rent ka talaga ng mga tricycle or something. Pero kung na-observe ko is more siya, yun. Tapos, ito naman guys, syempre, isa sa mga parang na-accomplish ko is yung Sagada. So, Mountain Province, part siya ng Mountain Province, yung Sagada. So, diyan ko nakita guys, personally, yung hanging coffin. Tapos, every time kasi guys na may pupunta ako sa lugar, parang especially pag group, meron talagang tour guide na mag-assist sa'yo, mag-explain, kung anong culture meron sila, kung bakit nagkagano. So, any question you can ask them, bakit ganun, bakit anything you can ask them actually. So, yun yung explanation guys, yung hanging coffin, meron silang explanation kung bakit ganon. So, ibang pala, parang ritual nila yun guys na parang it was an option sa isang tao before siya mamatay na parang kung gusto niya ng gusto niyang ilibing sa lupa or gusto niyang i-hanger. Actually, hindi mo siya hanging, parang nakadikit siya doon, nakabitin lang siya doon sa parang, ano bang tawag nun, doon sa lupa. Tapos guys, kung napansin nyo, yung lugar na pinupuntahan namin, itong lugar na to, grabe, sobrang talaga, sobrang tarik. As in, 2 lanes lang yung nadaanan mo, papunta dun sa area na yun. So, during that time, guys, parang inattempt ko na ako yung magdadrive. Ang sabi ng kasama namin, hindi niya ako inallowed kasi baka daw hindi kami makauwi ng buhay. Kasi nga talagang, sabi ko nga, tapos guys, ayun papansin mo, sobrang taas, sobrang kapal ng fog. So kung hindi ka magaling na driver guys, talagang nakakatakot kasi nga 'di ba? Natandaan ko dati parang may mga nahulog na diyan sa bangin. Kasi imagine mo guys, wala siyang sa gilid harang. So pag makikita mo diyan sa baba talaga parang ang tataas ng ang tataas ng alam mo yung cliff niya sobra. So hindi talaga siya safe kung hindi ka marunong talaga, hindi ka magaling na driver as in. So, during that time, syempre, nagaling-galingan na ako, nagbida-bida. So, hindi talaga ako inallowed, guys, kasi nga, di ba? Tapos, ang napansin ko do guys, halimbawa may parating doon nakasalubong, kailangan mo talaga mag-give way. Kasi possible talaga na pwede kayong mag-collide. Kasi nga, ang liit ng kalsada. So, can you imagine nun, di ba? So, anyway, indito na tayo sa may Puzzle Mansion. So, located siya, guys, sa may Tagaytay. So, kung pansin nyo guys, yung mga frame na yan guys, hindi lang siya basta-basta na frame. Yan ay mga puzzle. So, kabuang ang lalaki, di ba? Nakikita mo iba-ibang sizes. Tapos, ayan, mga naka-frame siya, iba't ibang mga landmark. So, ayan, kung nakikita mo yun, parang buffalo. Can you imagine nun? Ang laki nun. So, I cannot imagine na ilang days niya siguro binuo yun. Pero, naisip ko din na she used to it kasi babae siya eh. She used to it, so parang ang bilis na lang niya. Pero, hindi siya, siguro nga, yung
patapos ng ano yung project na conforme sa laki. Kasi imagine mo yung puzzle na yun, iisipin mo pa kung talagang tugma na to, di ba? Tapos, can you imagine guys, sa dami niyan, ilang libo yan guys na binuo niya. Pero yung mga yan, boat na yan, alam ko hindi na siya puzzle, parang something na kakaiba na siya. Parang you need to, ano din, i-fix siya, pero hindi siya totally puzzle. Yan siya, ayan daw yata, hindi naman lahat yan, pero more on yung mga nasa table yata, parang iilan lang yung puzzle. So, yung mga frame dyan guys, na nakahangin sa gilid, sa wall, ayan lahat yan, puzzle talaga, kasi nilapitan ko talaga siya. Kung malayo, hindi mo siya makikita na puzzle, akala mo parang ordinary siyang frame, ordinary siyang picture, pero hindi. So, can you imagine guys, kung hindi siya siguro mayaman din, hindi niya afford ng gumawa ng ganito. Kasi knowing na bibili ka ng puzzle, di ba, magkano isa no? Tapos ganun pa kalalaki. So dito sa second floor guys, makikita mo yung ano, ayan, parang sa ano niya ng certificate niya, parang Guinness World of Record. Kasi na ano siya noon, parang nalagay siya sa Guinness World of Record kasi nga sobrang galing niyang bumuo ng puzzle. Tapos ayan, ayan yung pinakamalaking na puzzle na nabuo niya guys, na talagang hinang niya dyan sa wall na yun, parang tatlo yata yun, isa sa pinakamalaki. So, ano siya guys, iba-iba siyang ano, sizes. From smallest to the biggest one. So, yun. Tapos sa labas niyan guys, hindi lang naman siya yung area na yun, hindi siya more on puzzle lang. Kasi sa area na yan, ayan, may mga ganyan silang decoration. So, ang ganda. Ayan yung wishing well, meron dyan. Ayan yung sa labas, sobrang relaxing yung area. Tapos, sa labas pa lang guys, makikita mo na kaagad yung landmark na Pasay Mansion. Actually, from ano siya guys, from highway siya ng Tagaytay, parang you need to take few minutes bago mo mapasok yan. Tapos, more on ano sila dyan guys, ano ba nga ito, motor, nandyan sila. So, yung mga nagpupunta dyan, na-observe ko, more on mga naka-private talaga sila, yung mga sariling sasakyan papasok. Kasi yan, yung dadaanan mo, parang matarik pa bago ka makapaba dyan. So, yun yung ano ng Pasel Mansion. So, ito naman guys, ito sa Caliraya, Quezon. So, ayan yung ano, parang, yung papunta ko dito guys, na curious ko, parang taken siya nung parang 2018 something. Tapos, ayun, na-curious ako. Kasi yung ticket nito guys, medyo mahal siya. Pero since na-avail ko siya dun sa Travel Expo, so syempre discounted. So, ginab ko na yung chance na yung makarating sa lugar na ito. Parang one day, ano lang siya, one day tour. So, ayun yung lamp, yung means of transportation nila guys, ano, boat. Papasok, syempre, imagine mo naman kung iba yung gagamitin nila, island yan, di ba? So, parang, itong ano na to, itong resort na to guys, parang nakadesign siya parang sa mga team building, parang resort din kasi siya, at the same time hotel, so nandyan siya. So, kung one day lang din, kailangan, halimbawa nagpa-plan kang pumunta dito, parang kung one day ka, kailangan maaga pa lang pupunta ka na dyan, kasi di ba? Yung para masulit mo yung time. Tapos may time din sa layan. Kung napapansin mo, parang more on ano sila, more on marami sa actually guys, mga activities na pwede mong gawin. Gaya niyan, zipline. So, sinubok ko na yung sarili ko mag-zipline. Na, so far naman, na-overcome ko yung fear ko about sa height. So, ayan siya. Tapos, meron ding ano dyan na nagkayak ako. Doon sa ano, parang sa lake. Kasi lake naman talaga sila. Tapos, ang alam ko dito, more on, may mga event dito guys, more on team building. Kasi ang dami talagang pwedeng activities na pwedeng gawin as a team. So, andyan, marami silang mga ano dyan. Tapos, during that time, nung pumunta ako dyan, parang wala pa akong na-observe kasi hindi ko sure kung anong months ako pumunta dyan. So, ayan. Parang more on ano lang ako, pasyal. Tapos, ayan yung mga area niya. So, inobserve ko lang. Tapos, yun nga, dinrab ko na yung chance na ano, since discounted yung ticket papunta dyan. So, parang wala kasi silang walk-in eh. Parang you need to ano, schedule. Parang ganun. Or kailangan mo may ticket. Or kung siguro mag-ano ka, magpa-plan ka ahead of time, naka-plan na. Kasi hindi parang, yun lang yung parang assessment ko na parang walang one day na ano. Kasi parang walk-in yata mas mahal. So, better na ano, na kagaya sa akin, naka-avail ako doon sa Travel Expo. So, ayan yung view niya talaga, guys. Pang ano siya, parang pang meditation area. So, ayan yung small church nila. House of Prayers, ayan. So, alam ko hindi to Catholic. So, yun, parang some Christian church. So, ayan yung, yan naman guys, ano, bandang likod yan. So, actually, in-explore ko yung buong area. So, more on lakad ka nga lang talaga kasi yun lang naman pwedeng talagang gawin. Kasi parang ang yung ano mo, parang ako yata that time parang nag-commute lang ako. Marating ko lang yung lugar niya.
Sa sobrang hilig ko sa gala guys, gagawin lahat para lang makarating. Siyempre during that time, siyempre may extra ano pa tayo, may extra money. So parang we're able to go anywhere we want. So yun, compare now. So yun, medyo limited na. So ayan yung area niya. Tapos kung parang anyone also can spend their time overnight kasi meron silang mga hotel. Ayun yung area na yun, yung mga hotel yun. Tapos, ito naman guys, ito yung sa ano sa Silang. Silang Cavite. So, ito yung Perlas ng Silang. So, ito yung gym nilang ano ng Silang. Sobrang ganda. Tapos, yung pagpunta ko dyan, sobrang ano din daming tao. So, best time siya guys puntahan summer. Kasi hindi mo na ma-appreciate pag tag-ulan pumunta ka dito. So, ayan yung view, kabuuan. So, during that time, I think it's 5 years ago. No, it's not 5 years, like 2023, 24. So, napapanood ko kasi ngayon guys sa mga travel vlog, ah, sobrang developed na. Marami din kasi silang ginawang dagdag ng mga additional na mga stuff para ma-enjoy yung mga view at saka syempre para na rin sa mga guests. So, ayun yun, actually, yan lang naman ang nakikita ko dyan, yung view lang talaga ng Perlas ng Silang. Tapos, sobrang relaxing dyan. Ayan, ayang ganda ng view, 'di ba? Sobrang ganda. Tapos pansin mo ang daming mga tao din. Kasi parang pumunta ako data diyan is parang parang weekend yata. So, nakikita mo yung mga tao nandoon sa parang sa restaurant kasi marami yung nagstay doon. Kasi nga, kung nakapapansin mo, yan mainit pa yung oras na yan. So, parang siguro, decide nila stay muna sila doon sa restaurant, kain muna. Tapos, mainit naman kasi talaga yan. So, pumunta ako yata dyan parang during summer. Kasi hindi mo ma-appreciate naman talaga guys pag tag-ulan. Kasi di ba maputik ka ng gusto lahat. Tapos yung yung pagbiyahe pa ang hirap. So, better talaga mga gatong lugar is siya, summer. Summer mo talaga siya puntahan. So, ayan lang siya. Parang pinaka-highlight niya is yung peacock na design ng flower. So, ayan, sobrang laki niyan. Ayan, ang ganda-ganda niyan. Sobra. Tapos, yan. Ayan. So, more naman ang pwede mong gagawin dyan is more on lang, video, picture, banding. Kasi may nakita din ako family banding dun. So, next tayo guys, BGC. It was taken at 2023 yata. Na New Year. So, dito kami nag-spend. So, we're able to, spend time together with my, relatives. So, and dyan, before our, before midnight. Kasi, earlier than that, we spend that time dyan muna. Then we decided to go home before 12. So we could spend our New Year at home. So ayan yun. So kung pansin mo guys, sobrang crowded, grabe. Pero makikita mo naman sobrang safe kahit ganyan open for public yan. Kasi open area siya eh. Wala siyang entrance, anytime po pumunta dyan. So yun nga lang, kailangan po pumunta ka dyan kasi matitim ka, ang daming pagkain, lahat pagkain. So kung kung nagtitipid ka, di kain ka muna sa di ba? Kasi diyan parang choose anything you want kasi nandiyan lahat as in. Tapos alam naman natin maraming mga foreign guys, foreign people na nagstay dito kasi nga yung nila, yung way of nila, yung cost of living nila, hindi can afford talaga compare sa mga Filipino na mga ordinary citizen or ordinary Filipino, they're not able to afford this kind of lifestyle. Kasi diyan sobrang alam natin sobrang mahal na niyan. So, ayun yung view naman guys, libre naman kasi. So, kaya laging observe ko diyan laging maraming tao talaga kasi yung walang entrance, anytime pumunta nandiyan. Pagdating naman sa safety, sobrang secured, sobrang safe naman kasi ang daming mga guard. So, yun. Tapos, another one is ito yung sa Laguna guys. So, ayan yung 88 Hot Springs sa Makiling. So, it was during 2023 summer outing. Company sa amin, summer outing. So, yan, sagot lahat ng boss ko. So, ayan, libre kami lahat. So, ayan, sobrang ganda ng view as in, siya, madali lang siyang puntahan guys pag kayo mga mahilig kayo magala sa ganito kasi lang siya eh. Tabi lang siya ng kalsada as in. Pag makikita mo kaagad mismo yung yung signage ng ng 88 Hot Springs sa Makiling. So, knowing Makiling, knowing Laguna, ang daming mga hot spring dyan, mga cold spring, mga swimming pool, ganyan. So, isa to sa mga dinadayo kasi ang ganda.
best ano din siya guys sa mga team building kasi ang daming pwedeng activities na pwede mo ring gawin, i-enjoy mo yung view, tapos ayan, meron din silang area dyan na pwedeng ano, kumain. Not, hindi lang sila more on ligo-ligo kasi may mga ino-offer din sila na pagkain. Meron silang mga buffet or something ganun. I don't remember kung buffet, hindi yata. Parang ano, yung order talaga. So, hindi siya buffet. So, yun. Ayan yung mga hotel na nandyan. So, hindi siya typical na ano guys, sa mga hotel na matataas yung building. Hindi. Parang iba-iba siya. Tapos kung mapapansin mo, yung nagre-range yata yung ano din, price niya, depende sa style ng ano, ng room, style ng building, or sa time ng hotel na ano. So, conforme siya, hindi siya pare-pareho actually ng ano, price. So, ayun yung observation ko dun sa lugar na yan. Tapos, that time, kasi summer, so expected mo ang daming tao, 'di ba? So, hindi lang kami nandyan that time. Tapos parang maaga pa kami nandyan. Tapos parang before ano yata ng gabi, we decided to go home na. So, ayan yung kabuuan niya, guys. Ang lalaki ng pool nila, ang lalapad. Tapos pansin mo din ba, ang tabi lang siya ng kalsada. So, ayan. Ayan yung ano nila, ayun yung mga facilities nila. So, syempre, ayan, yung ano na pinaka-favorite sa lahat yung pagkain. So, ayan kami. So, only order kami. Tapos, ito yung hot spring, hot pool. Sobrang init. So, hindi ko kinayang mag-stay dyan kasi sobrang init talaga. Grabe. Tapos, ano lang kami, doon kami sa ano, tapos parang, or ano na lang, wala kaming ginagawang activities or ano, parang more on ano lang, chika-chika, banding, pintuhan, kasi nga parang dalawang company yung nandyan during that time, kasi yung boss namin is parang in-invite niya yung isang company na friend niya. So, we spent, our time together. So, kaya medyo madami kami. So, ayun lang, more on ano kami, kwentuhan, ikot sa view, picture-picture, video, kain, anli kain, ganun. So, usually, yun naman kasi ang parang, ang ano namin dyan is, parang one day lang yung ano namin, gala namin. Tapos, ayun yung ano namin, ginagawa namin. Tapos, ayan, di ba? Kita nyo guys, ano siya, nasa gitna ng bundok. Pero ganyan yung layout, ganyan yung design ng hotel. So, ayan, kikita mo iba-ibang design siya. Ano siya, 88, nakalagay talaga 88. Ayan, di ba? Sobrang ganda. Blue na blue. Tapos yung mga design, mga ano design ng ano. So, kung pansin mo guys, ano siya, ano talaga siya pang summer kasi tingnan mo mainit yung panahon. Tapos ayan, stay ka lang dyan sa pool. Tapos ayan yung parang pinaka-hotel nila. So parang hindi naman lahat ng nagpunta dyan is parang they're able to spend or one day lalo na yung mga malalayo. So kaya meron silang yung hotel na yun is yung resort na yun, meron silang in-offer talaga doon sa mga guests na malalayo, especially family. So ayun yung mga lugar. Tapos, nag-check kami ng price. So, para medyo pricey talaga. So, can't afford dun sa mga, alam mo yung kung ako lang pupunta dun, no way. Hindi. Parang, there's no chance na makatulog ako sa ganung kamahal. So, yun. Kasi ano naman, solid yung ano yung lugar. So, di ba? Kahit nakikita mo lang, hindi ka nandoon, makikita mo, wow, ang ganda. Makikita mo na hanggang ano lang. Kumbaga kung sarili yung assessment mo, personal assessment mo, makikita mo talaga ang ganda. Tapos expected mo na syempre yung mahal ng price. Yan, ang ganda, di ba? Sobrang ganda. So, ayun, nakikita ko sa mga ano, sobrang nag-enjoy kami. Lakad dito, lakad doon, akyat dito, akyat doon. Kasi nga parang hindi siya, merong ibang sa kabilang side pa na kailangan mo siyang puntahan, lakarin talaga. Tapos bababa ka ulit, pupunta ka doon sa isang pool. So, ganun yung parang ano nila, ah, layout nila. O, di ba, parang nasa ibang bansa yung style. Pang rich kid yung yung lugar. So, ayan siya, ayan, di ba, mayroon pa siyang parang fish pond. Tapos katabi, parang garden, mga vegetables garden. Tapos katabi niya bundok. So, kakaiba siya. Ang lawak ng space actually, guys. Ang lawak. Tapos, pag meron naman kayong mga sariling sasakyan, meron naman sa parking area, so you need to worry para sa mga services mo kung meron. So, ayan yung ano nila sa loob mismo. So, sabi nila marami pa daw silang gagawin. Diba? Ayun yung vegetables garden.
So, nakaka-amaze, sobrang ganda. So, another one is, ito yung pupunta ko ng Caliriaga. So, dadaan muna tayo ng Gentry, Cavite, papunta ng Laguna, Batangas. So, ayan yun. So, kung taga Gentry kayo, at kung taga Cavite guys, alam niyo itong lahat ng lugar na to. So, ito naman, ito yung sa Tagaytay. Sa kasi pag pupunta ka ng Batangas, dadan at dadan ka talaga ng Tagaytay. So, ayan yung way pa na Sugpo. Ayan. So, ang ganda ng ang ganda ng lugar. Tapos, ayan, literal na nasa bundok talaga, guys. Tapos, ayan yung mga sa bungad pa lang yan. So, ayan, madadaanan mo sa lugar bago mo marating yung church. Kasi, ayan, parang, pag need mo talaga mag-stop over para kumain, so, mag-refresh, ganon. So, meron. Pero, since pumunta ko dyan, since early in the morning, so, you need to, stop by para mag-breakfast. So, ayun lang naman. Typical na, breakfast lang yung meron sila dyan sa lugar na yan. So, ayan yung view guys sa Caliraga Church, dun sa kapilang side. So, ang kahiligan ko kasi is ikutin ko yung buong area. So, ayan yung mga nakukuha ko mga clips na sobrang ganda, video clips, ang gaganda ng mga nila layout, yung mga style ng layout ng area na yan, sobrang ganda. So, ayan may sila, fountain. Ayan yung sa na yan siya, sa bandang likod na yan siya. Tapos yan sa lugar na area, sa area na yan guys, sobrang ang dami nagpa-picture na kasi ang ganda talaga ang ganda ng ng ba yung design, ang ganda ng layout. 'Di ba? Caliriaca. Tapos and then with matching pa siya, parang flowing water. 'Di ba? Talaga siya, parang customized na customized. Tapos sa kabilang side ayun parang nasa bundok ka na with matching flowing din, parang something na river na gano'n. Tapos meron silang fish pan para sa mga koi. Tapos abang side, ayan yung paakyat ko doon sa parang ibang church na naman. So, ayan yung niya. Ayan yung parang kabuang design and layout ng church mismo. So, yung na-observe ko dyan guys, parang ang dami din mga turistang umakyat dyan. Ino-observe nila yung area, tapos yan pwedeng church kasi din yun eh. So, may mga nagpupunta din dyan. Ayan, di ba? Kakaiba yung church nila. Open siya. Parang walang cover, tapos ayun lang, may mga upuan ng gano'n. Tapos pwede ka magsindi ng kandila, ayan. So, literal siya guys na nasa tapos mayroon silang mga pine tree. Ayan. Literal na sa bundok siya, sa katabi yung bundok na pa talaga. Katabi ng area is bundok talaga. Makikita mo talaga. Tapos, ayan yung andyan yung galing sa baba, yung, ang kasi dyan, parang, kahit saan ka pumunta, may lusutan ka pa rin hanggang doon. Tapos, meron din siyang parking area sa kabilang side. Tapos, ayan na mismo yung church. Ang ganda ng design ng church, guys. So, di lang ako sure, pero ang isang one thing for sure is, yung kung kailan nag-start yung makikita natin sa Wikipedia. Kung kailan nag-start yung kung saan inspired yung layout ng church kasi ang ganda, kakaiba siya. Hindi siya typical na na church na alam mo yung pero siya iba talaga pagka-church siya. Tapos yung sa baba ginawa ng pasyalan kaya ang daming tao, crowded talaga nung pumunta ko dyan. Tapos syempre nagpapatak dyan yung mga colored na mga flowers, iba't ibang design ng flowers. Tapos ayan lang yung ayan lang naman yung ino-observe natin or pinupunta natin sa isang lugar. Yung area, yung layout ng area, ayan, di ba? Kakaiba siyang church. So, hindi ko sure na ilang taon na tong church na to mula nung ginawa. Kasi inspired parang somewhere in parang sa ibang lugar yun. Another one. Ayun, dyan na yung bar.
namin bisikat lang. So, kailangan namin parang sa taas. Tapos, pag nasa baba ka na, sa baba ka na, makikita mo yung daan. Habang kung ma-observe mo, ayan, hindi straight na kalsada guys. Ayan, paakit ng paakit hanggang maraming tao. Ayan, diba? Imagine mo tapos ang kapal ng bag. So, kailangan niya paano ka. At 30 lang yata. Hindi ka pwede maglumpaan para pag-ulisan. So, Channel, so kalsada na for ginawa today's niya. video, ayan, tanawin So, dun sa makikita mo DRT talaga kung guys ang tawagin laki nila. ng kahoy. So, isa ito sa napakaraming So, pwedeng ito puntahan pag naman pumunta ka ng ay Bulacan. So, ano ayun to yung sa DRT, ay ibig sabihin sa nandun niya Digos Remedios Hills, ano po Trinidad. yan, sa So, Bulacan. ang Yan daming siya, magaganda DRT. gun Google at So, saka yung mga DRT review. guys, doon niya So, Remedios na-curious Trinidad. ako, Sobrang lawak pinuntahan ng ko na tong lugar na sasakyan. to. So, medyo may kalayuan talaga So, from my place. hindi So, ako dinayo ko ganun, siya like kumbaga more hindi than ko sa akin. Ayun, medyo nagkaroon ganito, pa ng konting konti lang yung aberya kasi space din Santarik na nandun. talaga. So, Tapos, pero kung ayan, makikita mo, ang pagdating mo daming dun sa ano sa palilipat taas, pa ayun na yung bubong na ganda. gagawin nila. Sabi nila Tapos kahit ano, hanggang parang 22 ayun, ang dami pa nilang tourist dinidevelop at tapos saka nagkaroon guests. na rin sila ng Siyempre, pool. para sa economy Yun, sila. pwedeng merong ibang rate So, ng ang ano ng nakikita ko ganong that time, yung mga bakasyon bahay kasi yung nila. meron din silang ano guys, parang kainan like wala kayong dalang So, advantage pagkain, siya. ganon. Meron Parang silang mga tindahan doon na mag-stay parang kayo dyan. pwede kayong Hindi lang kumain. ako So, sure. yun, hindi Hindi ako kayo na-curious sa price tapos kasi nga nag-ano alam yun lang guys, parang marami pa mag-stay ka silang sila. i-develop Hanggang sa ano lugar lang, na to. video Actually, lang nag-start daw sila dun sa masaya. parang Tapos, puro meron naman kawayan silang lang. So, may pa meron siyang silang kainan. Literal na kainan. pinaplano. So, pansin mo guys, Ayun, ibang marami pa design siyang yung pwedeng bahay. ilagay dito na Di ba? magaganda. Like Parang niyan yun na guys, yung oh, ang ganda pinakatulugan ng nila ha. bahay, kakaiba Doon sa siya. mga So, guests. ayan yung parang So, ayan yung ayun yung mga ano nila nagpa-attract guys. sa Parang akin kasi ano, dun sa picture parang ang ganda rectangle talaga na ayan siya mismo. So, yung door na mismo. ayan, more Tapos on yun na mga yun. ano lang talaga sila Di ba? kahoy. Sobrang Ayan, simple. ang ganda Ano, ng ano iniba din niya. yung style Talagang nila. nature Doon na sa ano nature ang nila, sa dating area kasi nila. mama is So, marami pa talaga ayan lang. silang yung Ganun boss lang. pumunta Siguro, sa lugar na good to for kasi two, ano nga lang. ang Pwede ganda na ng mga picture, accommodate ng doon sa mga area video, nila. parang ganda. Ang So, papunta another doon kay lahat. one na na-visit So, ko that time, so, ayan, ayan. Ito naman guys, may another part din ng DRT is kaahon. yung Tapos ito ano, guys, Mount bubunti kasi mga Brigino. dumadaan So, kasi looban siya. unfortunately, wala So, na ito akong naman ano, ang a Brigino time sa na magstay. Tsaka, bato itong area to ayun, Mount ayun, Brigino. pakita ko lang sa inyo Wala guys akong kung just time gaano makakita kaganda. kasi Ayan. paggabi na. Tapos, same lang din na meron din silang pool na Pero pwedeng kung ano, mag-overnight. Ayun, parang medyo may tinawag ko kamahalan private konti, swimming pool. pero So, hindi. sulit naman. Sobrang ganda pala ng So, ayan na yung, ano ayun, ang nila. dami ding mga nakapark Kasi ano dyan, siya, mga tanaw mo talaga nagstay, yung dinadayo pagkakaganda din sa akin. talaga siya guys, kasi nga ang ganda din Parang talaga. parang ano siya, Knowing na bundok siya guys pero yung so develop ng parang ano, wala talaga akong mga time ganitong kasi finally, narating ko na rin yung uwi marating na ko ako to. kasi So, parang sa wakas nakaraan. dito na rin. So, ayan, labas pa lang, napakaganda. Yun yung nakita ko. So, Ayan sila. so baka next time. Kasama ko nung pumunta ako dito. Ayan, pasok. Napakalamig talaga dito. Siyempre, one So, of ang ganda nito. Zamboanga's So, Mindanao ayan. Zamboanga. Pinuntahan din Ito namin yung, guys ay pag yung sinabi mong butterfly Zamboanga is sanctuary. So, Pasunanga. nakaka-amaze Ito kasi yun ayun guys, no, ang alam naman ganda. natin, especially kami Mindanao, pag Pansin sinabing mo, Pasunanga, napakalawak ng parang kanilang napaka-precious cage. para sa amin So, yung malaya Pasunanga. silang nakakalipad. Ito yung itsura Ayan. guys. May kain nila. So, Part lang ayan. to ng Pasunanga guys na Ikot-ikot napuntahan ko kami. kasi ang Ayan. lawak din ng Pasunanga Part eh. din dito na parang So, may ayan tubig. yung So, ang butterfly aming na mga design. paningin. So, So, ayan yung no. area na is parang So, butterfly ayan. sanctuary. So, Ayun no, ang pansin mo more cute. on butterflies Ayan na siya. inallowed nila So guys guys, yung mga tao butterfly. na Ayan siya. mag-touch Taas. as long as Tapos na yung iba hindi. syempre sa So ayan, lakad. Ikot. Smile! Pinuntahan din namin guys. Ayan. So, later pasok tayo dyan. Pakita namin lakad. Ay, tapos, ayan.
namin yung ilakad. Ayan, magpaalam kay guard. Tapos yung protocol nila ay lang follow. So ayan guys. So ayan, pasok na kami. El Ciudad guys, yung mga yung Philippine map. So ayan. So, ayan na yun. Papunta na. Good yan guys. And kita mo yung view ng dagat. So, ayan. Ang ganda. Ayan. Ang ganda. Papunta na kami. So, nilakad lang namin guys. Though meron ka naman, may choice ka na pwedeng sumakay ng tricycle. Yung lakad namin sa araw na yan. So, ayan. Dami naming makikita dyan sa palibot. Ayan. May mga malalaki. Yun. Pansin mo guys, ang mga shooting dun sa yan may mga couple, pero mas marami yung mga chikiting na napunta dito. Attraction nila guys ay yung pagpapakain ng mga bumili dyan sa isang tabi, lumapit sila guys pag may pagkain kang binigay sa kanila. May waiting kami dyan. Ayan. So, weekdays guys, marami ding pag weekend, especially Sunday. Din yung mga policemen natin dyan. So, safe talaga. Ayan yung mga yung nakikinig ng misa kasi may misa sila every weekdays. Ayan yung mismo altar nila. Tsaka malapit lang din talaga siya guys dun sa city. Tapos pagkatapos mag-church, ayan, may mga choices ka. Pero kunanay. So, ayan ako, kasama ko naki-join na rin yung magpakain ng mga ibon. Ayan, ang ganda, ang cute ng mga ibon. So, may part kasi sila actually hapon pala. So, kaya lang medyo sarap sa pakiramdam na ayun, kasama mo yung family. Ayan, picture taking muna. Maka-picture, ayan. Happy na siya. So, Zamboanga Boulevard. So, ayan, drop by muna kami. So, ayan, makikita mo. Ang time pumunta kasi ako dito parang hindi pa. So, ito, nakita palibot na yan. So, kahit ganyan, ganda. So, ayan, ang ganda talaga. So, ayan, may nagja-jogging. Iba-ibang activities ang ginagawa dito meron, guys. Sa malapit lang din yun sa highway, ayan. May mga jeepney na rin na yun. So, ayan, may mga, ayan. Ayan na yan. Tapos, ayan, makikita mo may mga police patrol na nakatambay. So, safe area. Ayan. So, may mga yan na yan. So, ayan dyan guys. Pero, I suggest